Okay. Lagak ninyo ang lahat ng inyong suliranin at agam-agam sa akin. Paniwalaan at panampalatayaan ng aking salita. Mawawala ang lahat, ngunit hindi ang aking salita. At dinidinig ko ang panalangin ng matuwid. Sa inari kayong ganap. Mapalad ang nagnanasang magpakabanal, ngunit sa hindi pa may pagkakataon pa kayo. Good morning mga kapatid. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid. Meron pa tayong pagkakataon. Napakabuti ng Diyos, binubuhay pa tayo. Nasa Diyos ang lahat ng bagay, ang ating kamatayan, ang ating kinabukasan ng ating buhay. At napakabuti ng Diyos sa iglesia natin na binibigyan pa tayo ng chance. Bagamat patitigas ang ulo natin, may chance na binibigay na magsisi at ihanda ang ating sarili sa pagbaba ng Panginoong Hesus. Malapit nang bumaba ang Panginoong Hesus. Hinahanap niya sa atin ang pagiging matuwid at kabanalan. Si Pope Francis nag-speech sa Congress. Itong si Congressman Bob Brady, uminom sa baso si Pope Francis. Aba, kinuha niya, tapos i-bill nyo sa akin, sabi sa Senate. Kinuha kasi makaku-question siya, ba't kinuha yung baso na yun In remembrance of Pope, sabi niya, makainom man lang ako ng kabanalan. Tapos pinainom niya doon sa asawa niya. So mga kaibigan niya, nakapreserve yun sa Pennsylvania, sa bahay niya. At sasabihin niya, ikukwento ko to sa aking mga apo sa tuhod. Napakalaki ng kahangalan ng mga tao na akala nila ang kabanalan ay nakukuha doon sa tubig o doon sa hinipo na akala nilang banal. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ngayon, pagiging matuwid. Kung tayo patuloy na magiging matuwid at banal, pahahabain niya ang ating buhay. Kasi ang ibinigay na maximum age ng Panginoon sa panahon natin ngayon is 120 years old. Wala ka nang makikita ang tao lalampas pa sa 120. Sa China, mayroong oldest man na nandun, 110 yata. Pero walang lalampas, sabi ng Bible Basahin natin Genesis 6:3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakialanman, sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 araw ang kanyang mga araw. So, 120 years lang ang maximum lifespan ng tao. Ngayon, sa panahon natin, kapag ikaw ay nakaabot ng 70, pinagpala ka na. Lalo na sa 80, ibig sabihin, maganda yung habit mo ng pagkain. Yung lifestyle mo ng pagkain, maganda. Humahaba pa ang katawan, ang buhay ng katawan mo, malakas ka pa. Sabi sa Psalm 90, Psalm 90:10. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot sa 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanlawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipad. So life is very brief. Life is very short. Hindi mo na alam kung ano mangyayari sa iyo mamaya. Pwede tayong, kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, yun ang magaganap. Ang katanungan doon, handa ka na ba? Ikaw ba'y alagad na ng Panginoong Hesus? Ang lahat ba ng kautusan ng Panginoong Hesus nagaganap mo bilang alagad? Sabi ng John 8:31, kayo nga ang tunay na mga alagad ko kung kayo nananatili sa aking salita, sa aking mga utos. Check yourselves. Check natin sarili natin. We have to work out our own salvation. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. With fear and trembling, manginig ka. Sapagkat ang pagnanasa at paggawa ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo nagpapagal, nagsusumikap dahil sa Diyos. 1 Corinthians 15:10. Dadapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako
kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Ang Espiritu Santong ibinigay sa atin, nagbibigay ng pagnanasa at paggawa. Hindi natin kayang gawin to. Sa ganang ating yung sasamba ka every Sunday, mag-iikapot, maghahandog ka, magpapakabanal ka, lalayo ka sa kasalanan, hindi natin kaya yun. Dahil sa pamamagitan lang ng Diyos, ng Espiritu Santo. Colossians 1:29. Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. So, bakit ka nagpapagal? Bakit gustong-gusto mong maging banal? Bakit gustong-gusto mong sumambra every Sunday? Bakit pag nakahawa ka ng pera, gusto mo iikapot, ihandog na? Yun ang Espiritu Santo. Pero pag kontra ka doon, wala ang Espiritu Santo sa iyo. Ayaw mo sumamba, ayaw mo mag-ikapo. Kasi yan ang dalawang kitang-kitang ebidensya na ikaw ay Kristiyano. Yan ang dekreto ng apostol na kitang-kita ko, ikaw ay tunay na Kristiyano. Nakikita yan, nahihipo yan, naririnig yan eh. So ang buhay natin mga kapatid, pahahabain ng Diyos kung tunay tayong mananampalataya. Pero kung magiging masama, paiiksiin. Kasi hawak ng Diyos ang buhay eh. Halimbawa, nagtakda ang Diyos sa iyo ng ganitong taon. Halimbawa, itinakda sa akin, 15 years old, nakita ng Diyos na napakabuti ng pagsunod ko sa Kanya, pahahabain niya yung itinakda. Meron namang masasama na nagpakasama-sama, imbis na mabubuhay sana, halimbawa, 50 years, kalahati lang nung patay na. So, nasa Diyos nasa kamay ng Diyos ang pagpapahaba ng buhay at pag-isip. Sabi ng Diyos, ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. So, matakot tayo sa Diyos. Hindi natin kaya. Ang makakagawa lang sa buhay natin ay ang Diyos. At ang masaganang pagpapala ibinibigay niyo sa atin kung tayo magiging matuwid at masunurin. Proverbs 3:1-2. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, karangalan, ng kayamanan. Kaya kapag nakikita ng Diyos ang pagsunod natin, pinagpapala niya mga anak na sumusunod. At kapag naman ikaw ay lumilihis at anak ka, papaluin ka naman para makaabot ka naman sa kabanalan. So lahat na nagaganap sa ating buhay, masama man o mabuti, may kinalaman ng Diyos doon. Ang gagawin lang natin, lagi tayo magsisi. Laging magbago ng isip na sumunod na. Kasi wala nang panahong nalalapi. Napakalapit na yung tetrads, itong September na to. Meron tinatawag na the big moon, na napakalaking buwan na malapit sa Earth. Ito na yung last tetrads na signs. At kitang-kita nyo, nag-i-speech na yung Papa sa Congress, tapos sa United Nations. Bubuuin na niya ang world religion. I-introduce na nila ang New World Government. The New World Order. Bago dumating ang mag-bloom, kukunin tayo. Naniniwala ba tayo na makukuha kang buhay? Kasi kung naniniwala ka makukuha ang buhay, magpapakabanal ka. Magpapakalinis ka. Yun yung sinabi niya kay Marta sa John 11:25. Kasi kung tunay kang sumasampalataya sa Diyos, susunod ka sa utos ni Kristo. Kasi gusto mo buhay na walang hanggan eh. Hindi naman pera eh. Alam ko, naranasan nyo na rin naging maraming pera, naging masaya kayo, pero pansamantala lang eh, di ba? Hindi tunay na kaligayahan, hindi tunay na kasiyahan. Diyos lang ang kaligayahan at tunay na kayamanan. Diyos lang. Minsan ka lang mabubuhay. Isasantabi mo ba yung chance? Ayaw mo bang magpakabanal-banal na? Binibigyan tayo ng chance ng Diyos. Ito sabi niya sa John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli. Kasi itong si Marta, magulo isip nito eh. Ito yung Kristiyanong abala sa sanlibutan. Sinabi pa niya nga kay Maria, Panginoong Jesus, sabihin mo nga kay Maria, tulungan ako maghiwa ng kamatis, sibuyas, bawang. Walang ginawa yan kundi maupo.
Aba, pagod na ako dito. Ano sagot ng Panginoon sa kanya? Masyado ko abala sa mga bagay ng sanlibutan eh. Natagpuan ni Maria yung pinakamahalaga, yung maupo na makikinig ng salita ng Diyos. Yung magpapahingalay sa harapan ng Diyos. Hindi ko kunin sa kanya yun. Ito ngayon ang sabi niya kay Marta. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Sabi sa Jeremiah, kahit sa oras ng kamatayan, gagabayan niya tayo. Sabi ng Jeremiah 29:11, magiging maganda ang ating kawakasan. Ang isip na iniisip ng Diyos sa atin ay puro kapayapaan at pagpapala. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba ng plano ng Diyos? Minsan lang tayo tatawagin, isa lang ang pag-asa, isa lang ang buhay, isa lang ang pananampalataya, isa lang ang chance. Walang second chance, walang pangalawang pag-ibig. Laging first love. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Ako, hindi ako mamamatay. Tayo, hindi mamamatay, di ba? Sumasampalataya tayo. Kailangan paniwalaan mo yun. Kailangan ipamuhay mo yun. Kailangan mabuhay ka sa kabanalan. Isa-isahin mo yung dekreto ni Brother Manny. Kasi diyan mo malalaman kung nababanal ka eh. Sabi sa Romans 7:12 eh, ang utos ay matuwid, banal at mabuti. So nagiging banal ka, matuwid at mabuti kung sinusunod mo ang kautosan ni Kristo. Kaya isa-isahin mo, nasusunod ko ba? Sa lahat ba ng perang tinatanggap ko, buong-buo ko ba na ibibigay ang ikaputando? Ako ba'y matapat na sa akin sarili? O niloloko ko pa rin ang sarili ko? Niloloko ko pa rin ang Diyos? Niloloko ko lahat? Kailangan, masasagot mo yan eh. Ako ba'y gustong-gusto ko ba sumamba sa Panginoon every Sunday? Pumupunta ba ako ng maaga para eksaktong haharapin ko ang Panginoon kung sasambahin ko siya? Ako ba'y nagpapakabanal? Lumalayo ba ako sa kasalanan? O sinasadya ko pa? Kasi ito yung kabanalan eh. Tayo makakasagot niyan. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya, present progressive tense, sumasampalataya, umiinom. So ngayon yun, nagaganap. So malaki pa ang chance. A live dog is better than a dead lion. Kahit tayo minsan nagiging hentil o bumabalik sa pagiging unbeliever, nagiging aso, may pag-asa pa. Bakit? Buhay pa eh. Binigyan pa tayo ng chance ng Diyos na mabuhay at patuloy na binubuhay para tayo ay makapagsisi, makapaghanda para sa kaligtasan. Psalm 91. (16, 14-16) sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya. Inilalagak ba natin ang pag-ibig natin sa Diyos? O yung pag-ibig sa sarili, sa salapi? Ang pag-ibig sa salapi ang lahat ng pinagmumula ng lahat ng kasalanan. The love of money is the root of all evil. Mas mahal mo pa ba ang pera kaysa doon sa asawa mo, sa Diyos, sa anak mo? Meron akong alam dyan eh. Mas mahal niya pa yung pera kaysa sa nanay niya eh. Kasi wala na, naatake na yung nanay niya eh. Sa kagustuhan niya huwag magkagastos, hindi na niya dinala sa maayos na ospital. Ayun no, mangyayari doon sa mga ganos. Aanin mo yung pera kung mamamatay ang tao. Mas mahal pa ba natin ang pera? O kaysa sa tao o sa Diyos? Kung minamahal mo ang Diyos, susundin mo lahat ng kanyang utos. Kung iniibig mo ang Diyos, susundin mo lahat ng utos. Eh, sinusunod mo ba? Ayaw mo eh, sinasadya mong ayaw eh. Eh, paano ngayon yan? Babakasa ka sa 2 Peter 2:20 na dahil na halubiluhan sila ng sanlibutan, bumalik sa dati pagkatao, hindi sinunod ang banal na utos. Buti pa sa kanila, hindi na nakakilala. Buti pa sa kanila, hindi naging Kristiyano. Sayang yung pagkakataon. Ito'y authority to become a children of God. John 1:12 pa lang tayo. Binigyan tayo ng kapangyarihan, maging mga anak ng Diyos. So kapangyarihan lang na maging mga anak ng Diyos. At ginawa nga tayong anak ng Diyos, ibinaba ang Espiritu Santo, tinuturuan tayo, ibinigay sa Panginoong Hesus, inihahanda para ialay. Malapit na tayong ialay ng Panginoong Hesus. Kaya pinababanal tayo ng Espiritu Santo sa huling araw.
Eh, pumapayag ka ba na mabanal ka o ayaw mo? Kasi nasa iyo eh. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yung kingdom of God na naghahari ang Diyos doon sa langit, pagkahariin mo dito sa lupa, you will become a new man. You are no more Jacob or Santiago or James. Kung hindi, ikaw si Israel. Pinangungunahan ka na ng Diyos, God is with you, and God will rule. Ganun na ba tayo? Na-born again na ba talaga? O ganun ka pa rin? Dati ka pa rin, yung gusto mo pa rin, yung kaligayahan mo pa rin, o kaligayahan na ng Diyos, kagustuhan na ng Diyos. Tayo makakasagot niyan eh. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan. In times of trouble, kahit anong malaking gulayat ng buhay natin, kahit anong malaking problema, ang Diyos pa rin ang mangangasiwa sa atin. Di ba natakot yung mga apostol? Kasi pinapasok ng tubig yung barko nila eh. Ginising ang Panginoon, relax lang eh. Panginoon, wala ka bang care sa amin? Nakita mo na, ang lakas-lakas ng bagyo, mamamatay kami dito. Kayong napakaliit ng pananampalataya, di ba kasama niyo ko? Nakalimutan agad ng mga apostol, kasama nila si Kristo. Ay pagkasama mo si Kristo, Diyos yung kasama mo. Ano katatakot mo? Ano problema? Napakaliit ng ating pananampalataya. Lakihan mo ang pananampalataya. Ayon sa iyong pananampalataya. Lakihan mo na. Minsan lang to eh. Sabi nga eh, libre mangarap eh. Libre ang sumukat ng pananampalataya. Sukatan mo na. Gawin mong big time ka. Loobin mo ang kalooban ng Diyos. Lahat ng kalooban ng Diyos. Huwag yung mamimili ka. Pag mahirap, ayaw mo. Hindi ka pwedeng mamili. Yung Passover, nung maganap yun, kumain sila ng mapapait na gulay. Kumain sila ng inihaw na kordero na nagre-represent na si Kristo. Kasama nun ng mapapait na gulay. At kakainin mo lahat yung mapapait na gulay. Kasi pag mapapait, ayaw na natin eh. Alam niyo ba na ang lahat ng mapapait ay napakabuti sa katawan? Sa diabetes, sa high blood, everything. Lahat ng prutas halos anti-inflammatory, antioxidant. Kung mabubuhay tayong kumain ng mga prutas at gulay, at hindi mga karne at puro kanin, kumain ka man ng kanin, dapat konting kanin lang. Kasi pag nag-40 years old ka na pataas, simula na lahat ng sakit. At sa Pilipino, ang sakit lagi, diabetes, high blood, stroke. Yun lagi ang sakit ng Pilipino. Yung mga cancer, pangkaraniwan, sa mayayaman na pupunta yun. Kaya nilang magpagamot ng cancer sa mahihirap. Pag nagka-cancer, tiyak, patayin eh. Hindi na madadala sa ospital. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. At ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So yung mga matutuwid na Kristiyano, nagpapakabanal, ipakikita sa iyo ang pagliligtas. Sample, si Job. Napakabuting tao ni Job, napakabanal. Dumaan sa napakatinding hirap. Bakit? Sinubukan ng pananampalataya eh. Naiiba ba tayo kay Job? In a lesser degree lang. Ganun din. Matuwid tayo, nagpapakabanal tayo, inuusig tayo, nahihirapan tayo. Pero pagtatagumpayan na natin lahat ito at pagpapalain din ng Diyos at makikita natin ang pagliligtas ng Diyos. Sabi ni Job eh, makikita ng aking sariling mata ang pagliligtas ng aking Panginoon. Dumahin siya sa napakatinding hirap at pagsubok. Yan ang dadaanan ng LCJ Ministry Palatio. Bautismo sa apoy. Hindi niyo napapansin yung silya? Itong mga silya natin, nakatabi na yung mga pangit na nandun sa kanto, halos lahat ng nagagamit, nagkakaroon ng pagbabago. Ano ibig sabihin nun? Inaayos na iglesia. Inaalis sa iglesia to ang marurumi na hindi karapat-dapat. Itinitira ang mga karapat-dapat. Mapalad ka kung nananatili ka pa sa Palatio Church. Pinapanatili ka pa ng Panginoon, sabi sa Salmo. Ang matatapat, pinapanatili ng Diyos. Ibig sabihin, tapat ang puso nyo. Pero yung katapatan ng puso na yun, kailangan dagdagan pa ng pagtitiis. Hindi lang pananampalataya, ay pagtitiis din alang-alang kay Kristo. Kailangan natin ng pagtitiis. Pagkat ang pagtitiis gumagawa ng perfect na gawa na walang bahidungis tayong iglesia. Kung hindi ka dadaan sa tiisin, hindi ka mababanal. Hebrews 5:8.
Bagamat siya'y anak. Kasi ang model si Kristo lagi eh. Kung gusto mong magkaroon ka ng reference o pagbabatayan, laging si Kristo. Siya ang batayan ng lahat ng bagay. Kaya yung iba, nagtataka ko, sabi, nahanap ko yung soulmate eh. Bakit? May soulmate ba si Kristo? Eh, isip ng tao yun. Ano soulmate? Sa langit nga, wala nang mag-aasawa. Ano soulmate? Bibigyan ka ng mabuting asawa ng Diyos, lalaki man o babae. Kung ikaw ay mabuti, matuwid na sumusunod sa Diyos. Bibigyan ka ng matuwid na asawa, magiging Kristiyano kayo pareho. Iisa batayan nyo si Kristo. Bagamat siya'y anak, eto, Diyos na to, si Kristo ha. Gayon may natuto sa pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanyang tinitiis. So, suffering is a teacher. Kung gusto mo turuan ka ng Diyos, you will suffer. Natuto nga sa mga bagay na tiniis eh. Si Kristo na yun ha. Matatalo pa ba natin si Kristo? So, kung may dumarating sa iyong mga matitinding bagay, it's good. Tinuturuan ka ng Diyos. Kasi natututo kang lumaban ng pananampalataya. Natututunan mo sekreto ng mahihirap na bagay. Kasi marami tayong tiisin sa lupa, napakatindi ng dito. Sabi ng Panginoong Yesus sa John 16:33, sa sanlibutan, meron kayong kapig-hatihan. Pero magala kayong lubos, nagtagumpay na sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Kay Kristo. Pagtitiwala sa salita ng Diyos. Paniniwalaan mo ang salita ng Diyos kahit may nagaganap pa sa iyo, nakikita mo totoo. May mas totoo dyan, yung Word of God, hindi yung nakikita mo. Hindi tayo nabubuhay sa nakikita o kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita. At pahahabain ng Diyos ang buhay natin at pagpapalain. Proverbs 12:28. Nasa daan ng katwiran ang buhay at sa kanyang landas ay walang kamatayan. So kung mananatili tayo matuwid na sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang kamatayan. Sabi niya kay Marta, di ba? Pinaniniwalaan mo ba to? Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, hindi mamamatay. At yung nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay kundi buhay. Dadatnan siya ng Panginoong buhay. Sinasampalatayaan mo ba ito, Marta, na makasanlibutang Kristiyano? Walang ginawa kundi maghiwa ng sibuyas, kamatis, bawang, magluto, maggisa, magsinigang. Yun lang ba kaya mong gawin? Narito na ang panahon na i-consecrate na natin ang sarili natin sa Diyos. Matuto tayo magkaroon ng consecration to God. Sabi ng Proverbs 9:10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at pagkakilala sa banal ay kaunawaan, sapagkat sa pamamagitan ko'y dadami ang inyong mga kaarawan. So, pahabain ng Diyos. At yung pagpapahaba ng Diyos na yun, walang kabagabagan, sabi. Ang pagpapala ng Diyos, walang kabagabagan. Kapayapaan, sabi ng Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Isang napakabuting wakas, masaganang biyaya sa lahat ng bagay, spiritual, physical, material, at buhay na walang hanggan. Pagkat ang tunay na pagpapala, ang buhay na walang hanggan. Ang layunin ng ating pananampalataya, kaligtasan ng kaluluwa. Huwag kayong aalis doon. Pag umalis kayo doon sa purpose na yun, madadivert kayo ni taning. Tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa liwa. Liliko ka sa kanan, liliko. Imbis na straight ahead. Press on to perfection. Kikilig ka sa kanan o kaliwa. Titignan mo yung tama o mali sa iyong sarili. Ito tama. Ang tama lang isang diretso. One way lang ang tama, si Kristo lang. Walang hindi tama. Yung kanan natin at kaliwa, nag-iisip tayo ng tama at mali kung saan. Hindi yun ang batayan ng Diyos, unrighteousness of God. Kung hindi nyo malalampasan ang righteousness ng mga Pariseyo, ang mga Pariseyo sa iglesia, yan yung masasamang pastor. Yan ang kalaban ni Kristo. Hindi nyo napansin ang istorya ni Kristo? Sino nagpahuli kay Kristo? Sino nagbayad kay Judas? Di ba mga Pariseyo? Mga masasamang pastor ng iglesia?
ang kalaban ni Kristo, masasamang pastor ng iglesia na nagtuturo ng mali. Mga bulaang guro. Sabi sa Acts 20. Acts 20:28 to 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ano yung pakakain sa iglesia? Wagas na salita na aral ni Kristo, hindi isip ng tao, hindi karunungan ng tao. Binili na tayo ng Panginoong Yesus ng dugo. Aking talastas na pag-alis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng alagad sa kanilang hulihan. Magkakampi-kampi gagawa ng mga alagad para labanan yung talagang sumusunod sa Diyos. Yung tunay na nagpapakabanal, usigin nila. Yun ang ginawa nila kay Kristo. Nagkaroon ng false witnessing, false testimony, para makasuhan si Kristo. Kumuha ng mga bulaan at mga sinungaling na witness. Ganyan ang ginagawa ng mga grupo na ng mga lahi ng ulupong. Sabi sa Matthew 23. Sa aba ninyo, mga iskriba at pariseyo, mga mapag-imbabaw, kunwari lang, akala mo mga banal, akala mo ang bait-bait ng mga pastor. Pero ano gusto? Nagbabahagi, binabahagi si Kristo. Winawasak ang iglesia, winawasak yung mga membro, ginagawang alagad nila para maging mas masahol pa sa kanila, sabi ng Bible. Mga mapag-imbabaw sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kasi niya sa inyong sarili. Mas napaka-active pa nun para mawasak ng iglesia kaysa sa inyo. Ganon ang ginagawa ng mga Pariseyo, Saduseyo. Alam niyo ba kung bakit napatay si Jose Rizal talaga? Kasi Freemason si Jose Rizal kalaban ng Catholic ang Freemason. Galit na galit ang Catholic kay Jose Rizal. In-expose ni Jose Rizal ang mga maling aral ng Katoliko. Katulad ng limbo. Sabi niya, nabasa ko ang Genesis to Revelation, walang limbo. Walang purgatorio. Bakit meron sinasabi itong mga ito? Ano itinuturo nito? So ang talagang naging layunin ng pagkapatay kay Jose Rizal ay galit, sama ng loob sa mga Freemason. Kaya anong inilibig siya sa Katoliko? Hindi. Ang naglibig sa kanya, Freemason. Kung makikita niyo yung Holy Mitangere, may mga rose doon. Rosarian yan na nag-Scotland Yard. Scotland, sa Scotland. Kung mapapansin niyo, bakit may pseudonyms? Ba't may secrecy? Si Dimas Salam. Ganun ang Freemason naglalagay sila ng pseudonyms. Secrecy ang ibig sabihin yan Very secret ang group nila. At ngayon, pumaimbulog na yan, Freemason na. Hawak na ang Illuminati. Hawak ang buong United Nations. Hawak ang religion. Paglabas ng New World Order, bang! Rapture. Ito gaganapin na. Itong September na to ginaganap na. Sa United Nations. So, hindi ka pa ba magsisisi? Hindi ka pa ba maghahanda? Mananatili ka pa bang masama? Mahihiwalay ka, sabi ng Diyos. Mahihiwalay ka, sabi sa Psalm 37:22. Sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay magmamana ng lupain. So, mamanahin natin ang New Jerusalem, ang lupain ng Diyos, ang earth ng Diyos. Meron siyang sariling earth New Jerusalem sa langit, sa third heaven. Mamanahin natin yung lupain ng Diyos na yun. At silang sinumpa ay mahihiwalay. So kapag nagpatuloy ka pang masama, mahihiwalay ka. Hindi ka makakasama. Psalm 37:38. Tungkol sa mga mananalangsang, malilipol silang magkakasama. At huling wakas ng masama ay mahihiwalay. So, pag naging masama ka, mahihiwalay ka. Ano ba yung masama? Hindi ka sumusunod sa utos. Kasi ang kautosan ni Kristo, sabi sa 1 John 3:4. Basahin natin.
Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Disobedience to the law of Christ ay kasalanan. So masama ka. So para hindi ka maging masama, yung righteousness of God ang gagamitin mo. Hindi yung righteousness mo. Hindi ka dapat mapabilang sa Pariseo at Saduceo ng mga masasamang Kristiyano. Hindi niyo ba alam na kahit sa outer space mayroong bad? Kung sa katawan natin may good bacteria, may bad bacteria. Hindi niyo napapansin sa langit? Sa outer space, di ba ang daming dumi? May mga meteorites, mayroong mga asteroids, dumi yan ng creation ng earth and stars Mga dumi doon, ang dami-daming dumi. Tapos bumabaksak pa yan. At meron daw babaksak na napakaliking asteroid sa earth. Sinasabi ng NASA, ngayon na daw yun Tinatakot nila ang mundo. Hindi. Wormwood yun Sa tribulasyon babaksak yun. Magkakaroon ng earthquake sa atin dito sa Pilipinas, sa Pasig, sa lahat ng lugar na meron talagang fault. Talagang malaking earthquake to. Pero yung malaking earthquake na yan, isasalba tayo ng Diyos dyan. Kasi pinipreserve niya buhay ng kanyang mga banal. Hindi tayo mamamatay. At bago dumating ang lahat ng kabagabagan na yan, bababa ang Panginoong Hesus, kukunin tayo. Pero yung masasama, iiksi ang buhay. Sabi sa Job 15:32. Magaganap ito bago dumating ang kanilang kapanahunan at ang kanyang sangay hindi mananariwa. So kung may itinagdang araw ng kamatayan sa isang masama, kalahati lang nun. Hindi aabot, mamamatay. Sabi sa Psalm 55. Psalm 55:23. Ngunit ikaw, O Diyos, ibababa mo sila sa hukay ng kapahamakan. Mga mabagsik at mandarayang tao ay hindi darating sa kalahati ng kanilang kaarawan. Ngunit titiwala ako sa iyo, ang masamanda mo, patay agad. Naririnig nyo sa TV, sasabihin, buhay pa yan, masamanda mo yan di ka hangalan. Saan ka nakakita ng masamanda mong nabuhay ng matagal? Bibigyan ko kayo ng sample, bata-bata, kilala nyo si Billy the Kid. Sa lugar ng United States, batang-bata, 21 years old, patay na. Ang nangyari kay Billy the Kid, kawawa siya Ang mga tao talagang kinakawawa siya. Nagkaroon siya ng poot sa puso, nagalit siya mundo. Hanggang sa nakapatay siya, self-defense yun, pangyayari na yun. Nakulungan siya. Nung makulong siya, yung mga pulis doon, ubod na sama, lagi siyang ginugulpe. Nakatakas siya, yung baril ng pulis, yung pa naipatay sa kanya. Sumikat si Billy the Kid. Pero yung sheriff ng lugar na yon, naging obsession niya, patayin si Billy the Kid. Kasi nung araw na yun, yung $5,000, napakalaking reward yun Mga bounty hunter. Napatay si Billy the Kid, 21 years old. O kilala niyo ba yung bida ng The Rebel Without a Cause? Si James Dean. Yan yung parang bad boy ng United States, si James Dean. Namatayan sa car crash. 24 years old, patay na. Kilala nyo si Bonnie and Clyde. Si Bonnie and Clyde, 24 years old si Clyde. Si Bonnie, 25, patay na. Niratrat yan ng mga kalaban. Ang lalaking talaga yung kotse nila, pinakamabilis. B8, Ford B8, pinakamabilis na kotse. Nakuha nila. Nung panahon na yun, walang makaabot na pulis sa kanila. Naitip, may mga hudas, naitip sila. Tinambangan sila, patay si Bonnie and Clyde. Kilala nyo ba si Jimi Hendrix, si John Bonham, tsaka si Janis Joplin? Mga addict yan. Namatay lahat yan, 27 years old. Puro overdose ng heroin ang hinamatay. Ito si John Lennon, kilala nyo, 40 years old, patay na. Bata pa rin. Si Kennedy, 46 years old, patay na. Mga bata, di ba? Pero tayo, tinan mo, pinahaba ng Diyos ang buhay natin. Bakit? Tapat tayo sa mga sampalataya. Siya nagpapahaba. Deuteronomy 32:39. Tignan ninyo ngayon na ako nga, makatuwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at bumubuhay. So pag kayo namatay, kalooban na ng Diyos yun. So walang unfinished business na sinasabi. Sabi, unfinished business. Wala, always finished business.
Sabi sa ano yan, sa Matthew 10:28. Hindi papayag ama na yung mahulog na langay-langayan, kahit isa lang, na babaksa sa lupa pag hindi pinahintulot na kamay. Yun, ibon lang yun. So, pag may namatay, kalooban na ng Diyos yun. Huwag kayong maniniwala doon sa unfinished business na may gagawin pa. Wala na, tapos na yung business niya. Minsan ka lang mabubo at nagtakda ng kamatayan. Pag naging masama ka, hindi ka pa dadating sa kalahati, dedo ka na. Pero kung ako, alam nyo, tingin ko doon pa ako patay eh. Kasi natatandaan ko nung bata ako, ilang beses ako inihulog sa tulay eh. Tapos nung teenager ako, itinaob yung jeep namin papuntang Baguio, putok ang ulo ko. Tapos nitong panahon na nag-aadik-adik ako, kamutik akong patayin doon sa loob, napagkamalan ako, pagpasok ko sa sabog na sabog ka. Tatagain ako. Sandali pare, di ba magkakampi tayo? Oo, bro, kampi nga pala tayo. Tatagain na ako noon. Tapos nahuli ko. Pinulong kami na isang araw. So, na-stroke ako. Binuhay pa rin ako ng Panginoon. Nakita ko na ang buhay ko, yung nalalabi kong araw sa mundo, kailangan magpapakabanal-banal na ako. Kailangan ubusin ko yung nahuhuling panahon ko sa pagiging matuwid. Luke 1:74-75 na. Kasi maaari wala ng panahon eh. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Sa kabanalan, sa katuwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. Asan ba yung lahat ng mga araw? May nalalabi pa. Hindi natin alam ilang araw na lang ba mamamatay ka o ilang araw na lang rapture na. Kung mamamatay ka, ito sagot. Ecclesiastes 9:12. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang ganyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisido sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. So bakit sasabihin nung nandun, ang bait-bait yung tao yan, ba't minatay? Napakabait ng tao na ba't minasakir ang pamilya? Ang bait-bait ng tao na yan, tinamaan ng kidlat? Ay bakit yung makabaitan ba ang batayan ng Diyos o yung sumasampalataya? Tignan mo mabuti, ikaw ba'y mabait pa sa ganang sarili mo? O sumasampalataya ka na talaga? Ikaw ba'y totoong Kristiyano na? Ginagawa mo na ba yung Philippians 2:12-13? Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Alam niyo ba na ang tao may tinatawag na habitual motives? O yung lagi niyang ginagawa, on and off, and on, paikot-ikot sa ilang, paikot-ikot, ikot-ikot, paikot-ikot lang tayo. Hindi niyo rin napansin, paikot-ikot lang, aaraw, tas lulubog, aaraw, lulubog, aaraw, lulubog. Tataas ang araw, lulubog. Di ba paikot-ikot lang, paulit-ulit? Di ba yun ang Israel, paikot-ikot sa ilang? Ganon din tayo ngayon. Sa pag-ikot-ikot mo ba, may pupuntahan ka ba maayos na pupuntahan? Kung ano ginagawa mo, doon ka masasanay. Halimbawa, lagi kang busog. Ang lakas mong kumain ng kanin at ulam. Naku, lagi kang kakain ng ulam. Tataba ka, magiging obese ka. Ang dami mong sakit na makukuha. Sanay ka nang kumain lang ng konting kanin, konting ulam, puro prutas at gulay. Haba ang buhay mo. Mapipreserba yung katawan mo. Gaganda yung katawan mo. Pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Masunuri ka sa Diyos eh. Sabi ng Diyos, pag-ingatan nyo ang aking templo. Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ang templo ng Espiritu Santo? So pag-ingatan mo yan, binili na yan eh, sa Diyos yan eh. Bagamat nilikha tayo ng Diyos at nabili pa, ilang beses na tayo pag-aari ng Diyos. Nung tayo likhain ng Diyos, pag-aari na niya tayo. Kaya nga, simple-simple. Sino yung may kapangyarihang kumuha ng buhay? Yung gumawa. Sino ang may kapangyarihang mag-alis? Yung naglagay. Merong nag-a-assert ng authority. Wala namang kapangyarihang mag-alis, nag-aalis. Walang kapangyarihang maglagay, naglalagay. Hindi nila alam ang authority ng Word of God. Napakahangal ng mga karunungan. Walang karunungan sa kalooban ng Diyos.
Kaya kailangan masanay ka. Pag ikaw sanay na hindi nagwa-worship at laging late, dun ka lagi. Hindi ka makakaahon doon hanggat di mo binibreak yun. You have to break the monotony. I-break mo yung ano na yun, yung habit na yun. Kaya sabi, katulad nagiging ugali ng iba, na lagi silang nagsasama-sama sa pagsamba, na nagiging ugali ng iba, habitual yan eh. Kapag ikaw lagi sumusunod, lagi ka sumusunod. Pero pag hindi ka sumusunod, lagi kang hindi sumusunod. Eh kailan mo buhubarin ang dating pagkatao at ibibiyan ng bago? Eh kung dumating si Kristo sa habitual mong pagsuway, kala mo ba kukunin ka ng Diyos? Nasa Iglesia, ano yan eh, sa Ezekiel eh. Hindi ko aalalahanin ang mabuting nagawa ninyo. Kung hindi yung kasamaang ginawa mo, doon kita sisingilin. Kaya nga may Espiritu Santo eh. Siya gagawa eh. Hindi natin kaya. Hindi natin makakaya makapag-maintain ng faith without God. Without the Holy Spirit, hindi natin kaya. So, aasa tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa Holy Spirit. Na hindi lamang sa harapan ko, bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Work out your own salvation. Siguraduhin mo sa sarili mong ligtas ka. Sabi sa Galatians 6:4 yun eh. Siyasatin ng kanyang sarili at kapag nasiyasat na niya, magkakaroon siya ng sariling kapurihan sa kanyang sarili lamang, hindi sa iba. So, papurihan mo. Reward yourself. Pag nakita mo talagang sumusunod ka, nagpapagal ka, abay talagang ligtas ka. Haharap ka sa Diyos, wala kang takot na humarap sa Diyos. Hindi ka palalayasin ng Diyos na sabihin, lumayas ka sa harap ko, hindi kita kilala, tampalasan ka. Hindi masasabi ng Diyos yun. Kasi ikaw ang nagdidesisyon, ikaw ang pumipili, ikaw ang gumagawa. Maliligtas ka ayon sa iyong sariling katwiran. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Amen?